Isang mapagpalang umaga sa atin mga kapatid. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay mayroong peaceful morning na binigay sa atin ng Panginoon. Alam niyo po, ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang ating paroroonan. So, lahat po ng tao ay nangangarap talaga na pumunta ng langit. Pero alam niyo po ba na napakaraming tao ang papunta sa impyerno? So nakakalungkot man isipin, pero ang iba sa atin ay mga mahal natin sa buhay. Nanay, tatay natin, mga anak, mga apo, lahat ng malalapit sa atin. So, isa po sa mga bagay na dapat po nating bigyan ng halaga ay yung atin pong pupuntahan na destinasyon kapag tayo po ay namatay na. Ang Bible po ay nagpapaalala po sa ating lahat. Ang sabi po sa Mateo chapter 7 verse 13. Pumasok kayo sa makipot na tarangkahan, sapagkat ang maluwang na tarangkahan at malapad na daan ay patungo sa kapahamakan. Marami ang patungo roon. 14. Subalit ang makipot na tarangkahan at makitid na daan ay patungo sa buhay. Kakaunti ang makakasumpong nito. Alam nyo, ito po yung katotohanan na sinasabi po ng salita ng Diyos, na ang daan patungo sa kapahamakan ay napakaluwang. Kaya po napakaraming tao ang mapapahamak dahil po ang dyablo ay nagdo-double time sa panahong ito. So marami po siyang deception sa mga tao. Nakakala po nila yun ay tama, yun po pala ay patungo na sa kapahamakan. So ako po ay laging nagtatanong sa mga tao, lalo na sa mga hindi mananampalataya. Kapag tinanong niyo po sila kung saan po sila pupunta at nais pumunta, langit o impyerno, ang lagi po nilang sagot ay langit. So lahat ng tao talaga gustong pumunta ng langit. Pero nakakalungkot na maraming tao ang gustong pumunta ng langit, pero ang kanilang pamumuhay ay patungong impyerno. The Bible remind us na napakaluwang ang daan papuntang impyerno. Ngunit makipot lamang ang daan papuntang langit. So, bilang mga mananampalataya, mga kapatid, alam niyo po ba, 97% ng mga mananampalataya out of 100%, yung 97, sila po yung mga hindi nagbabahagi ng salita ng Diyos. They are not sharing the word of salvation sa iba. So yung 3% lang ng mga mananampalataya sa buong mundo ang nagbabahagi pala ng kaligtasan na kanilang naranasan sa Diyos. So kaya po nire-remind sa atin ng Diyos na malapit na po ang paghukom. Malapit na pong dumating ang Panginoong Hesukristo. Kaya po ginigising tayo ng Panginoon na mangaral ng kanyang salita, ikwento ang kaligtasang ginawa ng Diyos sa buhay nyo. Napakarami pa pong mga tao ngayon na patungo sa kapahamakan. Lalo na po ang ating pamilya. Sagipin po natin sila. Naniniwala po ako na kaya ka unang niligtas ng Diyos dahil ikaw ang gagamitin niya sa iyong pamilya, sa iyong mga mahal sa buhay at sa mga tao sa iyong paligid. So, doon naman po sa mga taong wala pa kay Kristo, mga kapatid, malapit na po ang paghukom. Dalawa lang naman yan eh. Abutan ka ng muling pagbabalik ng Panginoon o abutan ka ng kamatayan. Sa tingin ko mga kapatid, mas mainam o mas realidad sa panahon natin ngayon na abutan ng kamatayan ng isang tao. Dahil po,
Di naman talaga. Hindi natin po alam kung kailan po tayo kukunin ng Panginoon. So, habang hindi pa po huli ang lahat, patuloy po nating kilalanin ang Diyos sa ating pong mga buhay. Nang sa ganon, hindi po tayo magsisi pag nandoon na po tayo sa lugar na ating pong patutunguhan. Kaya po sa oras na ito, patuloy po tayong manalangin sa Diyos. Ipanalangin po natin sa Diyos ang ating pong mga buhay. Panginoon, sa oras na ito, tunay na marami pong mga tao ang patungo, Panginoon, sa kapahamakan. Dalangin po namin, O Diyos, na mag-send pa kayo ng marami pang mga mananampalataya. Hindi lamang 3% out of 100% na mga mananampalataya ang magbabahagi ng inyong mga salita, kundi 97% ang dapat na magbahagi ng kaligtasan na kanila pong tinanggap sa inyo. Lord, tulungan niyo po kami lahat. Give us encouragement. Give us courage, Panginoon. Nang sa ganon ay magawa po namin ang tungkulin po namin bilang mga mananampalataya. Kaawaan mo, Panginoon, ang mga taong wala pa po, Panginoon, sa inyo. Dalangin ko, O Diyos, na masumpungan po nila ang kaligtasan, ang buhay na walang hanggan na inyo pong inihanda dahil po sa kanila. Sabi po sa Romans 5:18, and this is the love of God. When we were still sinner, Christ died for us. Mahal po ninyo kami sapagkat namatay po kayo nung kami pa lamang ay makasalanan. Salamat, O Diyos, sa pag-demonstrate ng inyo pong pag-ibig sa aming lahat. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning po sa ating lahat, mga kapatid.